Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaluts. Ayan, magluluto tayo for today's video ng ginisang ampalaya. Gumising talaga ako ng maaga para makapagluto lang. At para may ulam rin dito sa bahay at baon na rin sa trabaho. Matagal-tagal na rin simula nang hindi kami nakakaluto ng ginisang ampalaya. Naakit lang ako bumili kahapon kasi nga ang sariwa pa niya kahit gabi na. Anong oras na rin kasi ako nakakauwi pag galing sa trabaho. Napadaan na ako rin sa may tulay tapos nakita ko may mga ampalaya kaya naano na rin ako bumili. Sabi ko nga ay makapag-isa nga ng isang ampalaya. Ayan nga, tapos na ako maghati ng ampalaya sa gitna kaya ayan. O, diba? Sariwang-sariwa. Ayan, gumamit lang ako ng kutsara para pangkayod o pantanggal ng mga buto ng ampalaya. Ayan kasi kadalasan ginagamit namin sa bahay kapag magluluto ng ampalaya. Kutsara, yung pinang nasusubo, ayun yung pinangkakayod namin para matanggal yung mga buto-buto ng ampalaya. Kadalasan talaga dito sa bahay, ako yung laging nagluluto. Ako yung laging nakatoka sa pagluluto ng ulam, ganyan. Kaya pagdating sa pagluluto, maalam na ako. Karaniwang niluluto kasi dito sa bahay, yung madadaling lutuin lang, katulad ng sinigang na baboy, tinolang manok, adobong baboy. Tapos, ayun nga, kapag may okasyon naman, ay nakakapagluto kami ng menudo, mga ganyan, yung panghanda, pansit, spaghetti, ganyan. Ayan, ay marunong na ako magluto nun. Tapos dito nga, ginagayad ko na yung ampalaya, inihiwa-hiwa ko na pira-piraso, maliliit lang, yung maninipis lang. Unahan ko na kayo mga kalus, hindi ako nagamit ng sangkalan kasi nahihirapan akong sukatin yung ampalaya. Kasi minsan nahihiwa ko makapal, imbis na manipis, makapal yung nahihiwa ko. Kaya nga, ayan, kamay lang gamit ko, pati yung kutsilyo. Saka sanay na rin ako na ganito kasi nga dito sa bahay ganito rin yung ginagawa. Sa paghihiwa nga, hindi ko na malayan na malapit na ako matapos. 4 na piraso lang kasi yung binili ko ampalaya. Tinansya ko lang kasi baka masayang baka hindi maubos. Alam mo naman ito sa bahay, hindi kadalasan kumakain ng gulay, lalo na ampalaya. Kadalasan sa ampalaya, 'di ba, mapait. Pero may ibang ampalaya naman na hindi mapait kapag niluluto. Pero depende rin sa nagluluto kung mapait ba yung kakalabasan ng niluluto ng ampalaya. Ayan nga, tapos na akong maggayad. Ayan, kumuha ako ng asin, tapos binudburan ko ito. Binudburan ko ng marami. Ganito kasi kadalasan yung ginagawa dito sa bahay kapag natuluto ng ampalaya. Binubudburan ng asin tapos binababad ng ilang minuto. Tapos pagkababad nun, ayan, pipigain siya. Yung, diba, pipigain mo yung ampalaya para mawala yung katas niya, yung pait ng katas niya. Ayan nga, ganyan nga yung ginawa ko. Ayan, pinipiga-piga na siya. Ilang minuto ko rin piniga-piga yung ampalaya para mawala yung pait niya, yung katas niya. Siyempre, sa pagtiga ko nun, babanlawan din siya. Siyempre, kapag pinagburan natin asin, maalat yun. Kaya, babanlawan natin siya. Siyempre, sa pagbanlaw natin, pipigain din natin siya para mawala yung katas ng tubig naman ng ampalaya na pinambanlaw natin. Ayan nga, nagisa na nga ako ng sibuyas. Ayan. Ayan yung itsura ng ampalaya ng piniga ko sa asin. Tapos may tubig din na binanlawan ko. Ganyan na siya. Diba kanina habang ginagayak natin siya, marami siya, diba? Ngayon, umimpis na siya kasi nga piniga-piga ko yung katas nung ampalaya para mawala yung pait. Para pag kinain ay hindi masasayang, ay makakain siya dito sa bahay. Ganyan kasi yung karaniwang ginagawa dito sa bahay kapag nagluluto ng ampalaya. Ayan, binudburan ko na siya ng leche. Nagbatik na rin ako ng itlog kasi nga mamaya ilalagay ko siya dito sa ampalaya. Mas marami, mas masarap para ganahan din kumain pag maraming itlog, nasahog ang ampalaya. Ayun nga, habang hinahalo-halo ko siya, syempre inanda ko na nga yung itlog, ilalagay ko na siya dito. Sabi ng iba, kapag nagluluto daw ng ampalaya, wag daw halu-haluin kasi daw ang pait daw ang kakalabasan nun. Ako hindi. Sanay na kasi akong halu-haluin tong ampalaya na to. Kumbaga, ayun na yung kadalasang ginagawa ko. Nasanay na rin kasi ako na kapag nagluluto ako ng ampalaya, ay ganito yung ginagawa ko.
Tsaka yung kinakalabasan ng pagluluto ko, hindi naman siya mapait. Kasi nga, binababad ko siya sa asin, tapos pinipiga-piga ko siya para mawala yung pait. Ayan nga, para magkaroon ng lasa, ay nilagyan ko siya ng magic sarap. Ayan, ilang minuto na lang, matapos na tong ampalaya ko, itong ginisang ampalaya ko. Ang ganda ng combination ng kulay, ng ampalaya at ng itlog. Ayan nga, dito ko na siya pinlating sa Tupperware. Wala kasi kami pang plating. Dito na matapos ng aking video. Please like and share.